Magandang araw mga kababayan, isang matinding bangga ang naganap sa Kamara ng mga Representante ngayong araw matapos pasabugin ni Kong Rodante Marcoleta ang matinding banat kay House Speaker Martin Tambaluslos. Ayon kay Marcoleta, may mga hindi tamang gawain at hindi maipaliwanag na desisyon si Romualdez at ang kanyang mga kasama sa Kongreso. Ang mga paratang ni Marcoleta ay naging malaking usapin sa loob ng Kamara at nagdulot ito ng matinding tensyon sa mga mambabatas. Hindi rin pinalampas ni Marcoleta ang iba pang mga kasamahan sa Kongreso kabilang si Abalos na ayon sa kanya ay hindi nakaligtas sa kanyang mga pagbabatikos. Tinutukoy niya ang ilang isyu ng hindi pagkakasunduan at hindi pagkakapantay-pantay ng mga proyekto at desisyon na isinusulong ng mga kasamahan sa gobyerno. Habang ang mga banat ni Marcoleta ay nagpataas ng tensyon, ito rin ay nagbigay daan sa mga bagong tanong ukol kung paano ipapatupad ang mga reforma sa Kongreso, lalo na sa mga aspeto ng transparency at accountability. Sa kabila ng mga akusasyong ito, wala pang formal na pahayag mula kay Tamba o Abalos ukol sa mga banat ni Marcoleta. Gayunpaman, tiyak na magiging usap-usapan pa rin ito sa mga susunod na araw at inaasahan ng mga mamamayan na magbibigay linaw ang mga lider ng Kongreso sa mga isyong ito. Ang mga mangyayaring pagdinig at diskusyon ay magiging mahalaga upang malaman kung paano ito makakaapekto sa trabaho at kredibilidad ng Kongreso sa harap ng taong bayan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Comment nyo ho, Dante Marcoleta sa Senado. Diyan sa comment section, Dante Marcoleta sa Senado. Dante Marcoleta sa Senado 2025. O kaya, di naman ho kaya, Dante Marcoleta, sure win ka na. I-comment nyo ho dyan sa comment section. Pipili ho tayo sa ating mga magko-comment dyan. Wala ako kayong babayaran. Basta si PH Update ang nagpa-giveaway. Sigurado, libre yan. Diba? Libre yan. Pati wala. Shipping, free shipping. Para rin ho kayo nagsha-shopping sa mga online app, di ba? Pagka 111, 222, may free shipping, di ba? Dito rin ho mga kababayan. I-comment nyo lang sa baba, Duterte, sure win. Ayan. Yan ang ating dito. Heto mga kababayan, meron ho tayong nabasang comment. Paglabanin daw natin yung mga kandidato ng alkansya ng mga mambubudol, alkansya ng Bagong Pilipinas, at ng ating mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, mas kumbaga medyo patas ang laban. Yang si Beno Rabalos, naging congressman din ho yan. Itong si Congressman Rodante Marcoleta, kasalukuyan ho siya representante ng Sagip Party List. O paglabanin ho natin mga kababayan, base dito sa dalawang larawan na nakikita nyo na to, sino ho ang inyong pipiliin? Kasi kumbaga ngayong mga panahon na to, kailangan na tayo, kumbinsido na tayo. Tapos ng ating listahan. Ngayon lalatagan ko ho kayo sa mga nagawa bilang isang congressman at bilang isang, dito pa lang dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Bilang isang congressman, itong si Congressman Rodante Marcoleta, at bilang isang kalihim ng DILG, dito naman ho kay Benhur Abalos. Pagdating ho sa prinsipyo at pagdating ho sa profesyon, parehong abogado yung dalawa na yan. Parehong abogado, parehong nakakaintindi sa batas. Pero dito lang ho sila nagkakatalo. At dito ho ang may pagmamalaki ko sa mga kandidato nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yang ating mga kandidato, merong prinsipyo. Palakpakan ho natin. Yun ho ang meron sila. At yung mga kandidato natin, ito hong ito ho talaga yung kumbaga, ito yung pambirada ko Meron ho silang tunay na pagmamahal sa tao. Hindi naman natin pwedeng sabihin na mangmang yan si Ben Rabalos. Abogado yan. Naglingkod bilang congressman yan. Alam niya paikot-ikot, pasikot-sikot sa batas. Alam niya ho. Alam ho nila, mga nasa alyansa, matatalino yung mga yan. Kaso yung mga kandidato natin, matatalino din yung mga yan. Yan si Senator Christopher Bong, matatalino naman ho lahat ng mga yan. Merong mga utak, merong kanya-kanyang kakayahan. Pero ang kulang lang ho dito sa mga kandidato ng alyansa,
wala ho silang prinsipyo at paninindigan. Sa tingin niyo ho ba hindi matalino yang itong si Attorney J.V. Hinlo, itong si Congressman Rodante Marcoleta? Hindi naman ho natin pwede sabihin yun. Mga abogado yung mga yan. Mahuhusay ho yung mga yan. Ngayon ang tanong, kung sakali hong papiliin kayo, naka 11 na kayo, pag iyan na natin, assuming na hindi nyo kinukonsidera itong si Congressman Rodante Marcoleta bilang inyong pang-dosing kandidato dito sa papalapit na eleksyon. Ngayon, meron kayong dalawang pinagpipilian. Ilinatag sa inyo itong dalawang kandidato na to. Itong si former DILG Secretary Benhur Abalos na kung saan nakita ho natin kung paano yan magtrabaho bilang DILG Secretary. Doon ho sa kanyang panunungkulan nangyari ang isa sa nakakasukang kaganapan sa ating bansa noong kinubtubho ng PNP ang KOJC. Yung talagang napakatinding pagmamalabis sa kapangyarihan. Nakita ho natin yan ng PNP noong DILG Secretary ang mama na yan. Hindi lang ho yan mga kababayan. Ano pa ba ho mga accomplishment ng walang yang Benhur Abalos na yan? Alitagtag, drug bust. Ano nangyari sa driver? Ano nang nangyari doon sa mga epektos na nahuli? Sinunog na ba yan ng PIDEA? Naku, largest drug haul sa kasaysayan ng Pilipinas. Ano na ho bang nangyari dyan? Mapahanggang sa ngayon, nabitin ho ang ating mga kababayan sa mga katanungan na hindi pa rin nabibigyan ng kasagutan ngayong mga panahon na to. Doon sa mga nabanggit nating issue na kung saan nasaksihan ho natin noong pamumuno nitong si Benhur Abalos nung DILG Secretary siya. Sa tingin niyo ho ba noong nagbitiw siya dahil tatakbo siya ng pagkasenador, yun ho bang kinahaharap nating problema sa peace and order, seguridad, illegal na droga? Walang pananagutan yung mama na yan kung ano yung nararanasan natin ngayong mga panahon na to. Hindi ho pwede yun mga kababayan. Dahil mahigit 2 taon din hong namuno yan bilang DILG Secretary. So kung ano man nararanasan natin, nakikita natin ngayon sa mga karsada, issue ng illegal na droga, isa ho yan sa mga dapat nating sisihin, sa mga problemang kinahaharap natin ngayon sa bansa na to. Diba? Sabagay, paano nga naman siya nagtatrabaho? Bangag din ho ata yan sa kapangyarihan diba? Lahat naman sila bangag sa kapangyarihan. Pag nakahawak ng kapangyarihan, ayaw na ho nilang bitawan. Ngayon, kung nakapili na kayo ng 11, papipiliin kayo ng isa sa dalawa na yan, i-comment nyo sa baba kung sino pipiliin nyo. At kung pagka nagkamali kayo na sagot, hindi naman sa pag-ano, hindi ko kayo bibigyan ng t-shirt ni Congressman Rodante Marcoleta na pwedeng pang jogging. Di ba? Ngayon naman mga kababayan, dumako ho tayo dito sa ito matindi ho ito Pang ilang video na ho natin ito, kaugnay dito sa ginawa nitong si Marcos Jr. Nakakalungkot lang hong isipin. Kasi pagka nagpunta ka ng Visayas, nagpunta ka ng Boracay, meron silang kanya-kanyang pride sa mga lugar na yan di ba? Yung ito pag-usapan ho natin yung veto nitong si Marcos Jr. kung saan idideklara bilang culinary capital of the Philippines ang Pampanga. Tayo hindi naman hulingin sa kalaman ng mga manunod sa atin, dinig naman sa punto, Kapampangan ho tayo. Kapampangan ho tayo. Ngayon pagka kasi usapang pagandahan at pasarapan at papogian, talagang napaka-sensitive ng mga Kapampangan dyan. At payabangan. Diba? Yung mga kilala mga Kapampangan, mayayabang. Yun lang ho kasi meron kami. Wala ho kaming magagandang mga chocolate hills. Wala ho kaming ganun. Wala ho kaming beach. Wala ho kaming beach dito. Wala kaming ganun. Wala kaming white sand dito. Wala kaming malamig na hangin kagaya ng Bagyo. Wala ho kami lahat niyan dito sa Pampanga. Ang meron lang ho kami magagandang lalaki at magagandang babae at masasarap na pagkain at mga mayayabang na Kapampangan. Yun lang ho ang meron dito. Hindi, ganun ho yung mga Kapampangan talaga. Ang isa sa pinagmamalaki ng mga Kapampangan, ano ho sila, kumbaga, maistima kung tawagin sa Kapampangan. Tawag dito. Hospitable.
Yun ang meron. Yung Kapampangan, pagka may bisita, kahit ano lang yan, talagang magluluto yan, di ba? Kahit na mangungutang yan, paghahain ganyan, yung tipong para lang pag uwi mo sa inyo, mabida mo, yung, ako, pinuntahan ko Kapampangan, sarap ng luto. Pinatikim ako nung kaldaretang kambing ng Kapampangan. The best yung kaldaretang kambing. Yung sinigang na kambing, the best yung sinigang na, 'di ba? Ganun ho 'yun eh, yung kamarot, na sarap ng kamarot sa Pampanga. Ibang klase talaga magluto. 'Yun lang hong meron kami dito sa Pampanga. Wala ho kaming maraming hindi ko ba malaman bakit itong si Don Gonzales di siya nagsasalita dyan. 'Yun lang ho kasi ang meron. Maliban doon sa walking street sa Angeles, ano lang, magpakatotoo tayo dito. Kilala ang Kapampanga diyan sa dahil lang naging base militar ng mga Amerikano noong mga nakalipas na panahon, itong Clark Air Base, 'di ba? Clark Pampanga, dito sila nagbase o nagkaroon ng diyan ng patay sindi ang ilaw, 'di ba? Meron ng mga ganyan dito. Hindi naman natin kinakahilayan. Kasama ho yan, kumbaga, kung paano na yung nahubog ang isa sa yung kung pagkakakilanlan ng mga Kapampangan. Pero ang number one ho talaga, masarap na pagkain. Kaya yung ginawa nitong si Marcos Jr. na to, na binito. Ang unang nag-send sa atin nito ni si Madam Pamela ng third floor eh. Natawa lang ako. Okay, ang gagawin natin? Ko. Kasi kahit ano pa naman sabihin nila, kahit sinong tanongin natin, basta Kapampangan manyaman. Yun lang hong sasabihin nila. Basta Kapampangan ang dumali diyan, siguradong manyaman yan. Ito lamang ho ang ilan sa mga masasarap na putahe na pwede niyong matikman sa kung sakaling bumisita kayo sa Pampanga. Ito, panoorin ho natin 'to mga kababayan. In our capital or not, ingasado mi, manyaman. Hoy, masarap yan, asado yan. Sisig mi, manyaman. Hoy, masarap yan, sisig yan. Pansit luglug mi, manyaman. Oy, nako, yan sinasabi ko pag nagpunta ko kayo ng Pampanga, yung pansit luglug na yan. Nako, the best yan. Meron pang Alam niyo ba kung ano yan? Kamyas. Hindi ko kalamansi ginagamit diyan. Kamyas, ihahalo mo yung kamyas diyan sa pansit luglug. Pakasarap. Pati pangalan ng asawa mo makakalimutan mo. Culinary capital or not, Sampelot mi. Nako, pagdating sa dessert, merienda sa hapon, yan, sampelot. Yan yung mga kinalakhan na kakanin ng mga Kapampangan o merienda, yan, sampelot na yan, di ba? Pwede, yan lang ho ang alam natin. Yung alam natin na dessert, pwedeng kainin ng malamig at pwedeng kainin ng mainit. Yang sampelot, o tawagin sa Tagalog siguro, bilo-bilo. Diba? Pwedeng kainin ng malamig yan. Pagka pinalamig mo sa rep, pagka tinira mo yan, masarap yan. Pagka habang kumukulo yan, inagay mo sa lalagyan mo, titirahin mo, pwede rin yan. Yang sampelot na yan. Sa mga hindi pa ako nakakatikim na sampelot, punta na ako kayo ng Pampanga. Marami hong ganyan dito. Manyaman. Ayan nandyan yung mga pangalan ng restaurant. Kanono. Yan ho ang kanilang sampelot. Kanono. Ano pa? In kari-karibi, manyaman. Matindi ho yan. Ang kare-kare namin dito Hindi lang ho puro asukal kagaya ng ibang kare-kare na pagka tinikman mo, kulay lang eh. Kulay kare-kare pero ang lasa parang arnibal. Matamis lang eh. Wala nang linamnam, wala nang ganun eh. Di ba? Tipong matamis lang tapos lalagyan mo ng bagoong, doon mo lang matitikman yung linamnam, di ba? Pero dito kahit walang bagoong, sigurado ko sa inyo, naku, sarap-sarap yan. Ano pa? In grinimi, manyaman. Yan. Bringhe. Yan ho isa sa mga pandii ng putahe ng Kapampangan. Yang paella. Kaso ito kung bringhin ng Kapampangan out of this Philippines, masarap yan. Culinary capital or not, Inkilayni, manyaman. Naku, parang kanina lang ulam ko yan eh. Binigyan ako ng kapitbahay ko, kilawin. Naku, sinasabi ko sa inyo. Mga kababayan, pagka yan ang nakahain, naku, taobang kaldero dyan sigurado. Masarap po yung kilawing Kapampangan. Hindi ko kagaya ng kilawing nabibili kung saan malansa, di ba? Dahil merong laman ng loob, merong bagayan. Pagkamali, pagkaluto, medyo sablay yung lasa. Pero pagka Kapampangan ng tumira dyan, ang sinasabi ko sa inyo, talagang wala naman ho kami mapagmamalaki dito. Maliban sa magaganda at mga pogi kami, yun lang hong pagkain namin masasarap. Yun lang ho talaga. Maliban doon, wala na.
O ano pa? O nandito yung Bundok Arayat. Ano, meron din pala yung ano, yung Pinatubo. Pinagmamalaki ho namin yun. Buti na nga ngayon, medyo sumisigla na yung ano dyan dyan sa Pinatubo, di ba? Yung meron ng mga ano, mga trail, pwede nang mag-hike, no? Pwede nang pumunta dyan sa pinakabunganga. Gulang lang ni. Manyaman. Nako, yan na nga ba sinasabi natin. Pagkausapan bulang lang yan, isa sa mga paborito natin, the best ho yan. Masarap po yan. Yung Kapampangan na nagluto, ay bawo kasi pagka tumira Kapampangan eh. Yung bulang lang na yan, nako, yung bulang lang ng baboy, pork belly, tapos nagugutom tayo Tapos parang biglang sumasakit yung batok natin pag naririnig natin yung salitang pork belly Halo-halo mi. Nako, rason ho yan baka rason yan. Hindi, meron pang masarap dito yung alam ng mga nanonood dyan ng Kapampangan. Yung kabigtim, masarap din yun. Masarap din yun. Yung dun sa ano, yung dati pa, hindi ko alam ngayon. Tagal na akong di nakakain dyan Dun sa dati, yung sa Arayat talaga, yung talagang OOG ng ano, ng masarap na halo-halo. Sa ano yun, sa ginagamit nilang ano doon, yung pastillas na gawa sa gatas ng kalabaw. Yun ang masarap talaga. Pero ngayon, di na natin malaman, di na natin nalalasahan yung pastillas, hindi. Manyaman. Culinary capital or not, in Bulemi, manyaman. Masarap po yan itsura pa lang. Eto si Tito Boy. Tito Boy, eto yung mga mga restaurant. Ito yung restaurant, di ba? Yung mga Kapampangan medyo pag mo silang kakantiin, medyo ikaw naman, President. Pagka diniklara mo culinary capital ng Philippines, ay Pampanga, malapit yan sa NAIA, malapit yan, merong malapit na merong malapit sa Clark. Di mabubus din ang tourism sa bahagi ng Pilipinas na yan. Gaganda ekonomiya ng ating bansa. Magkakaroon ng hanap buhay dito. Kahit saan ka pumunta, meron nagtitinda ng pagkain kasi culinary capital nga, di ba? Mahina kasi. Nakaano ko kasi. Hindi naman kasi kumakain Si Marcos hindi siya kumakain. Kaya yung mga masasarap na pagkain, hindi niya alam. Ako ayaw kong anuhin yung pinanggalingan niyang lugar. No? Yung Ilocos. Maraming masasarap na pagkain dyan. Kasi kada lugar naman sa ating bansa, meron hong pride yan pagdating sa kanilang mga putahing pinagmamalaki. Di ko yan tinitira yung lugar nila. Bagnet, masarap yan. Yung kanilang diningding, masarap yan. Kinakain natin yan. Pagdating naman dyan sa Bicol, masarap yung kanilang Bicol Express. Masarap po. Meron talagang kanya-kanyang flavor. Pero pagdating sa Pampanga, doon nga lang nagkakatalo. Sila pwedeng maglaban-laban pagdating sa flavor. Pero hindi pwede sumali Kapampangan dyan. Kasi kumbaga sa tier, yung top tier talaga, kung gusto mong tumikim ng pangdiin ng pagkain, makakalaban naman siguro ang Pampanga. Hindi mo pag-iiwanan. Nandun siya tas tugatog bangag nga lang yung nagbito Ano magagawa natin? Sa bagay, nabuisit niya na yung mga Davao, mga taga Mindanao. Nabuisit niya yung ginawa niya kay Tatay Digong. Ngayon, inuunti-unti niya yung mga nasa norte, di ba? Kinukonsider yung Pampanga na medyo alanganin na siya norte, di ba? O ngayon, yung Pampanga, sa tingin niyo ba? Pagka panahon ng eleksyon dito sa administrasyon na to, kung sino mang i-endorse niya, hindi nila ibabalik yung issue ng culinary capital of the Philippines. Hindi niya na pwedeng ideklara. Magmumukha siyang tanga. Bito-bito mo, ngayon napasok ka, idideklara mo rin pala. Buisit ka. Yung adobong balot mi, manyaman. O sige, tapatan nyo yan mga kababayan. Adobong balot ng Kapampangan. Sabihin ko sa inyo mga kababayan, yan the best talaga sa mga paborito natin yan adobong balot. Naku. Kamarumi, manyaman. Sa mga kababayan nating dumadayo pa ng Thailand para makatikim lang ng mga crickets, mga exotic. Tapos pagka tinikman nila parang karton na walang laman sa loob dahil talagang pinaka-deep fry para mawala yung flavor, maiwan lang yung texture. Ganun yun Punta kayo ng Pampanga, tikman nyo yung kamaro na yan. Pagka panahon ng kamaro, kasi lang yan seasonal lang yan Pagka mag-prepare sila ng bukid, doon maglalabasan yung mga kamaro na yan. Naku, sarap niyan, pulutan Tapos meron kang meron kang brandy o whiskey.
sold na yan. Culinary capital or not? Oh, Ing Asandanon, Ampong Burumi, Manyaman. naku, yun naman. Kakakain lang ho natin, para nagugutom na naman tayo. Nakita ho natin to sa Visit Clark. Nakita ho natin tong video na to. No? Naaliw lang ho tayo kasi pinagsama-sama dito sa isang reels na to, lahat ng masasarap na pagkain sa Pampanga. Nakakaaliw lang hong tingnan. Sino ba to? Si Bale Dutong, ha? Bale Dutong. Sa Bale Dutong. Ibig sabihin nun ng Bale Dutong, bahay na kahoy. Timbatuan mi, manyaman. Oh, yan, sige, oh. Yang chocolate baterol na yan, lalaban ho yung chocolate baterol na yan doon sa chocolate baterol sa Baguio. Sino na nakatikim nun? Kakana ho yan, kakana yan. Naku, yan oh, foamy pa yung taas oh. Timbatuan mi, manyaman. O, yung iba nga ho, hindi pa natin natikman yung iba. Ano yan? Murkon, kala ko murkol. Masarap po yan, murkong Kapampangan, masarap yan. Tapos meron kang konting patis na may kalamansi, tapos maraming sili. The best. Culinary capital or not, ing tindang damulag ni Manyaman. Oh, oy, Madam Pamela. Kasi binubuisit ako nito eh. Kasi nung minsan na nakasama ko, yung may tinake out. Yung tinake out sa akin, sinabi, ganito yan, ganyan. Hindi yung ganon. Pindang kalabaw yung binigay sa akin, madam. Every time na nakikita ako, ito tinitira sa akin eh. Yung sa hotel, yung pinadala sa akin, yan yun, pindang damulag yun. Salbahay talaga eh. Oh, sarap niyan. Baboy ni manyaman. Oh, ayan, tokwat baboy. Yan, pagkaganyan pulutan, masarap dyan, brandy whiskey pa rin para talagang matindi. Yung leche plan mi, manyaman. Leche plan, masarap yan, matamis yan. Lahat naman nakakagawa ng leche plan. Kumbaga, na yan eh, kahit saan tayo makakita ha, pagka kinain mo leche plan, basta buo yan, matamis sa bibig, lasang gatas, okay lang. Culinary capital or not, ing okoy mi, manyaman. Ay, naku, yan may masarap po talaga yan. Okay Kapampangan, iba yung timpla niyan. The best yan eh. Ing kaldereta mi, manyaman. Dyan ho tayo magkakatalo sa kalderetang Kapampangan. Pagka sinabing kalderetang Kapampangan, hindi ho yan yung kalderete lang dyan. Siguro dati mamaya tatanungin natin, pagdating sa pagkain Kapampangan masarap po yan, masarap. Yung pangataw lang mi, manyaman. Pangat ulang. Pangat ulang naman ho yan, pangat ulang. Laki ulang yan, ulang. Basta Kapampangan, manyaman yung pamangan. Naku, yan Pampanga lang ho ang merong Pinoy version ng Samgyup. Tandaan niyo ho yun mga kababayan. Wala sa buong Pilipinas na kung saan nagro-roll. Maliban sa nganga ha. Maliban doon sa bisyo ng mga matatanda na nganga. Yung pagkain na parang Korean style na lalagyan mo ng, kung meron silang, yung kulay pula, yung pinapahid, tapos iro-roll mo, kakainin mo na may baboy. Dito mga kababayan, yung, ang tawag dito, yung buro, tapos hito o tilapia. Sarap niyan. Ayun nga, sarap ng kagat nitong si Sir. Wow. Pero hindi natin ookrayin yung ibang mga lugar sa Pilipinas. Sa Cebu, meron silang lechon. Sa Bicol, meron Bicol Express. Merong bagnet sa... merong specialty tayo. Pero kahit sinong tanungin na, kunyari, merong foreigner, merong banyagang bibisita sa Pilipinas. Saan sa Pilipinas masarap kumain? Laging una sa listahan ng Pampanga, kahit na yung pagkagawa ng sisig galing sa tira-tirang bahagi ng baboy. Hindi, yun naman ho talaga ang kasaysayan. At proud ang mga Kapampangan doon dahil napaka resourceful namin. Kumbaga, hindi kami pala tapon sa pagkain. Basta pwede pang dispatch yan, i-dispatch pa yan. Kasi sa Malacanang baka nakurot lang ng isang konti yung baboy, tinatapon na nila, no? Baka ganun yung kalakaran nila doon. Eto na ho mga kababayan, no? Naubos oras natin doon sa mga bogchi na yun,
na ano tayo doon, na barkada tayo. At least, di ba, dito sa video na to, naging malinaw sa ating mga kababayan kung bakit napakalaking pagkakamali yung ginawa ni Marcos Jr. Kahit nga yung ibang mga mga ibang probinsya agree sila na basta Kapampangan manyaman. Manyaman ho masarap. 'Di ba? Agree ho sila. Si Marcos Jr. lang talagang hindi. Kahit tanongin ho natin yung ibang mga mga probinsya, agree sila na Kapampangan, masarap ang Kapampangan magluto. Diba? Yan baka meron siyang, baka hindi siya nasasarapan sa pagkain, sa ibang bagay siya nasasarapan. Diba? Wala tayong magagawa doon. Pero culinary capital man o hindi, basta kami masarap pagkain namin. Diba? Ganun lang naman ho yun. Ito tayo kay Congressman Rodante Marcoleta. Ako'y makakausap ng isang congressman na laging viral at laging nasa aking feed. Lahat ng mga sinasabi niya ay talaga naman nagva-viral. Ito ho yung sinasabi nila na siguro familiar din kayo. Ito daw yung makabago o ito raw yung lalaking version ni Senator Miriam Defensor Santiago. Wag na natin patagalin. Sagip Party List Representative Senatorial Candidate Kong Rodante Marcoleta. Kong, magandang araw po. Magandang umaga sa iyo, Dennis, at sa lahat ng napakarami mong taga-subaybay sa Ronda, Pilipinas. Iyon. Tayo po'y naka-live sa DWIZ Metro and Mega Manila. Live din po tayo sa DWIZ News FM Regional Station, sa Radyo Ronda, sa RPN po, and sa Aliw Channel 23 and DWIZ News TV. Ayan. Kukumustahin ko muna ikaw, Kong. Kumusta ho ang meron yung totoo yung sinabi ko sa inyo kanina nung tayo wala pa sa ere. Kayo lang ho yung kakilala kong kandidato na pumunta na sa lahat ng mga campaign sorties at nabilad na sa araw pero hindi pa ho nagbabago ang inyong kulay. Ano ho ang sekreto? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa boses ng masa, magandang araw, Pilipinas!